Previously nga merong mga nagko-comment sa atin dito at alam ko na matagal nyo na tong tinatanong kung pwede ba yung dye ink na gamitin for sticker printing. Sa mga nakakapanood sa akin dyan or yung mga nakakasubaybay, napakatagal ko nang sinagot etong tanong na to. Pero para sa mga nagko-comment na panibago, sasagutin ulit natin. At shoutout sa inyo, Clarissa at Edsel. Ito yung kanika nilang mga comments. Sabi nila dito, "Hi po, nakapag-review na po ba kayo ng Quaff Pearl Vinyl sticker gamit ang dye ink at iTech Vinyl dye ink din?" Dye ink po kasi gamit ko. Yung isa naman si Edsel, shoutout sa'yo. "Good day, as lang sir, kung okay lang ba gumamit ng vinyl sticker ng iTech kahit dye ink lang ang gamit?" So mga tropa, pwede naman talaga sa pwede gumamit ng dye ink. Kasi pares nyo lang din naman ako dati na akala ko yung mga dye ink printer or yung mga printer natin ay sa mga bond paper lang ginagamit at na-discover ko na pwede pala siyang gamitin basta yung gagamitin mo na mga papel or media or photo paper or mga sticker paper ay inkjet compatible. Pero when it comes naman for using dye ink, alam naman natin na yung mga Epson 003, eto yung ginagamit ni Epson for dye ink printer niya. At alam naman natin na once na basain mo yung pinaka top layer niya ay medyo kumakalat yung ink. Pero mga tropa, eto yung mga kagandahan ng mga ibang stickers or yung mga high-end na photo papers, yung kanilang coating. So ano ba yung mga coating? So kapag kayo ay nagpipintura, di ba mga tropa, sa inyong mga dingding, nilalagyan muna yan ng first coat. So yung first coat, dyan kakapit yung pinaka final coating. So the more na mas maganda yung coating nung papel or nung photo paper at syempre yung vinyl sticker, di ba? The more na mas maganda yung coating nung brand na yon, the more na mas maganda yung kapit ng ink na gagamitin nyo. Na keso dye ink yung gagamitin nyo, may possible na hindi mag-smudge or yung kumakalat yung mga ink dun sa papel or dun sa sticker or dun sa photo paper once na mabasa siya, 'di ba? At ang pinaka-importante pang kailangan yung gawin kung gagamit kayo ng vinyl sticker using dye ink ay lagyan nyo palagi ng phototop. At I highly suggest na Yasen phototop ang gamitin ninyo or kung ano yung pinaka-known brand ninyo na alam nyong manipis lang. At wag na wag kayong gagamit ng Quaff at hindi ko alam sa inyo, bahala kayo. Sinasabi ko sa inyo, I learned it from the hard way na sa paggamit ng Quaff talaga ay umaangat talaga yung sticker. So dye ink na nga gamit mo, Quaff pa rin ang gagamitin mo na phototop, good luck na lang sa'yo. Eto personal experience ko mga tropa, meron akong isang group na motorcycle group siya at nag-offer ako sa kanila na ako na lang yung magpiprint ng sticker. Pero syempre na parang medyo minasama yung aking adhikain na akala nila yayaman ako na once na ako yung magprint nung pinaka-sticker namin. Di syempre silent na lang ako dahil yung mga alam niyo yung mga admin doon, 'di ba? At sila naman talaga yung masusunod doon. Yun na nga, nag-avail na sila ng sticker kung saan man sila nagpa-print. 1 week pa lang mga tropa, kumupas na yung kanilang vinyl sticker na laminated, 'di ba? So, depende naman kasi talaga mga tropa, once na nababasa yung mga laminated na vinyl ng dye ink, hindi pa rin naman kasi sila talaga totally waterproof. Minsan may sumisingit, eto yung vinyl sticker, lalagyan mo siya, di ba, ng phototop. Yung pinaka-pinag-cut niya, yung nasa pinaka-gilid, may maa-absorb at maa-absorb pa rin doon na tubig at talagang yun yung magkukos ng pag-fading. At sinasabi ko naman talaga sa inyo, pwede naman kasi talaga na dye ink. Pwede na. Pero, di ba mga tropa, yung pros and cons talaga na aabutin mo sa mga customer mo kasi hindi mo siya masusubaybayan talaga mga tropa So ano maipapayo ko sa inyo mga tropa kung dye ink pa rin ang gagamitin ninyo? Gamitin ninyo yung pinaka kahit papano na known brand dito sa larangan natin. Sa pagkakaalam ko, so far so good, eto yung iTech ang kahit papano na merong pinaka magandang coating nung kanilang vinyl sticker. So kung meron pa kayong ibang vinyl sticker na maganda yung coating, subukan nyo kung patok sa inyo yon, di ba, using dye ink ninyo. Pero para sa akin so far, nag-stick na lang talaga ako dito sa iTech. Siguro sa mga
susunod nating video, gagawa ako ng printout using my dye ink printer at etong iTech. Lalagyan natin siya ng phototop at mag-experiment tayo, ikakabit natin siya outdoor kung gaano siya katagal mag-fading. At magpiprint din tayo ng walang phototop. At take note mga tropa, hindi pala ako nag-avail nung kanilang sticker. At ayun nga yung sinasabi ko, kung ayaw nyo magaya doon na 1 week pa lang yung kanilang sticker ay kumupas na, kasi nakita ako doon sa isa kong tropa na nag-avail, talagang wala na nag-smudge na. Ito yung pinaka-tip, huwag nyong titipidin yung client ninyo. Kasi mapapansin ninyo mga tropa, yung iTech yung kahit papano yung pinakamahal na vinyl sticker na mabibili natin na available dito sa Pilipinas mga tropa, na naka A4 na. So kung meron kayong mga ibang brand na mas mahal pa dito sa iTech, ay i-message nyo ako or i-comment nyo dyan sa comment section para i-try natin. Marami ako nakikita na mura na vinyl sticker na available dyan sa market, pero hindi ko pa kahit papano sinusubukan yung iba. Kasi alam ko na pag medyo mura-mura, syempre yung quality nun, diba? Medyo nabababaan ako. At previously, tinry ko yung Yasen na vinyl sticker. So far, medyo bitin yung pinaka-kulay niya para sa akin. Pero when it comes dun sa adhesive niya, kahit papano medyo lumalaban. Dun nga lang sa pinaka-coating niya, yun yung sinasabi ko sa inyo. The more na mas maganda yung coating, the more na mas maganda yung pag-absorb niya ng ink, kahit na dye ink pa yan, na kahit hindi mo lagyan ng phototop, ay magiging waterproof. Kaya etong iTech na to, minsan ko na rin nasubukan, nagprint ako at nilagyan ko ng tubig. Hindi ko binidyohan pero hindi siya nag-smudge or parang as is nag-waterproof na siya. Syempre, pagka-print ninyo, medyo papatuyuin nyo pa rin lang kahit papano na mga 3 hours or mas maganda ay overnight, diba? Bago nyo siya i-phototop. May mga mangilan-ngilan na vloggers dyan na yung curing time daw ay wala daw silbi, diba? So, eto masasabi ko sa inyo mga tropa, kung papaano ko i-discuss sa inyo yung curing time. Ganito, maligo kayo mga tropa. Pagkalabas niyo ng CR, huwag nyong punasan yung katawan ninyo. Magsuot na kagad kayo ng brief, short, damit, diba? Anong mararamdaman nyo kung hindi patuyo yung katawan ninyo at nilaminate nyo na, diba? So, ganun din sa sticker printing natin. Pagka-print ninyo, naglabas yung vinyl sticker, syempre kahit papano parang katawan mo yan, basa-basa pa. So, isipin mo, dadamitan mo na ba kagad yung vinyl sticker? Syempre parang isipin mo tao naligo, diba? Basa yung katawan, tas magdadamit ka. Syempre pupunasan mo muna ng tuwalya. May mga mangilan-ngilan dyan na kahit papano napakatagal na sa industriya, hindi pa rin nila alam, diba? So, eto yung nag-come up sa akin para sa mga makakapanood neto kung gaano ka-importante yung pag-cure ng vinyl sticker once na nag-print kayo. Ulitin ko, tao ka, naligo ka, lumabas ka ng CR. Anong tendency mo? Syempre pupunasan mo muna ng tuwalya yung katawan mo bago ka magdamit. Ganon din sa sticker printing. Pagka-print, patuyuin mo bago mo siya damitan or bago mo siya i-phototop para mas maganda yung kanyang magiging output at mas maganda yung dikit niya, mas tatagal, 'di ba? Sana naintindihan niyo yung logic doon mga tropa. At sinasabi ko sa inyo, keso Pigment Ink ay nagpi-fade pa rin. Yun nga lang, si Pigment Ink medyo slow lang talaga yung process ng kanyang pag-fading. Bakit ko sinasabi to? Na-experience ko kasi meron akong motor dyan, nilagyan ko ng sticker, napansin ko nagpi-fade pa rin na kahit na Pigment Ink yung gamit ko. Yun nga lang, medyo may katagalan. It takes a year mga tropa. Kaso depende kung the more na mas natatamaan yung side na yon or the more na mas nababasa siya. Syempre ulan, init, araw, 'di ba? Magpi-fade at magpi-fade pa rin na kahit Pigment Ink. Slow process pa rin talaga. Meron nga ring mga eco-solvent yung mga tarpaulin printing, nagpi-fade din ng mga eco-sol. Yun nga lang, sobrang tagal nung fading niya. Magpi-fade at magpi-fade pa rin. Yun nga lang, etong si dye ink, medyo mabilis lang yung process niya ng fading kasi due to characteristic nung ink na yon, once na nababasa or medyo nahanginan or natatamaan ng sunlight, mabilis yung process nung pag-fading niya. Sana naiintindihan nyo mga tropa, lalong-lalo na yung pag-cure ng sticker kasi may mga nagsasabi dyan, wala din daw kwenta yung pag-cure. Ewan ko sa inyo.
So sana natandaan nyo yung mga sinasabi ko, wag nyong tipidin yung customer ninyo when it comes to vinyl sticker na brand. Piliin nyo na yung pinakamaganda. Dye ink na nga yung gamit mo, pangit pa yung coating na pagpiprintan mo, edi mas mabilis kang babalikan ng customer at sasabihin sa'yo nag-paid ka agad, di ba? May mga mangilan-ngilan na sticker shop dyan na nagpiprint naman talaga ng using dye ink. Pero may mga nagpi-feedback din na 3 months, a year, or mga 1 week pa lang or 5 months ay nagpi-paid na. So syempre sa tingin ko enough na rin na yon na kahit papano nagamit na nila yung vinyl sticker na binili nila sa inyo. Kung ano tong nakikita nyo sa screen mga tropa, usually before nagpiprint ako ng mga ganito nung wala pa akong cutter platter at dye ink lang ang ginagamit ko. So far naman medyo matagal din yung fading niya, pero syempre eto yung mga nauuso ngayon na mga anime at alam naman natin na nilalagay siya sa mga tumbler usually, di ba? I highly suggest na lagyan nyo talaga din ng photo top. Pero syempre, medyo expect nyo na may fading. So, ganun talaga eh. Ganun talagang mangyayari. Pero kung kayo ay nag-o-offer ng mga quotes or mga Bible quotes, di ba? Syempre, expect nyo na rin na kapag ka outdoor dinikit yun, merong mga, fading talaga at smudge, di ba? Pero kung sa mga notebooks lang nilalagay or mga Sintra board for indoor, kahit papano matagal yung pag-fade niyan, 'di ba? Pero kung kayo ay gumagamit ng mga latest ink or mga ganitong model na ink, Epson 057, ito yung mga pang 6 color printer, 'di ba? May mga nag-message sa akin na maganda daw tong ink na to dun sa kanilang Epson 8050 at kahit papano daw hindi daw siya bilis mag-smudge using 003. Pero syempre medyo may kamahalan na to, 'di ba? Sa ibang printer to ginagamit. So siguro sapat na itong mga detalye na nababanggit ko at pinaka-importante talaga yung coating nung gagamitin nyo na photo paper or vinyl sticker. Sa mga magtatanong, ito yung ginagamit sa mga photo printing. At lalong-lalo na kung kayo ay nasa photo booth business. Diba? At ito pa yung isa kong ginagamit, yung RC Satin ni Yasen. So eto, meron siyang parang buhangin do sa pinakataas niya, ayun yung coating niya. Yun yung tinatawag na satin. Kumbaga pagka hinipo mo, parang medyo mabuhangin-buhangin. Pero nagagandahan ako sa coating nun. At eto naman nga yung glossy. Maganda din yung coating niya. Na kahit papano hindi siya agad ganon nag-i-smudge or nag-fade. So lahat ng mga item na nabanggit ko, kung gusto nyo mag-avail, nasa description lang yung link nyan. I-click nyo lang yan. At inuulit ko, kung into sticker printing kayo, wag nyong tipidin or wag nyong i-avail yung mga mas mababang vinyl sticker, diba? Pero kung maganda naman yung mas mga mababang vinyl sticker for your experience, edi dun ka. Pero so far ako, mas deep talaga ako nagagandahan sa iTech talaga. Although minsan, hindi lang siya saktong A4 or medyo hindi siya pantay, wala na tayong magagawa doon. Pero nagagandahan talaga ako sa coating netong iTech. So ano pa bang downside using dye ink bukod dun sa fading and then smudge? Eto pa, once na nagprint kayo sa dye ink, medyo madilim yung kanyang output. Hindi siya ganun ka vibrant yung output niya, mga tropa. Kasi si dye ink, ayun yung parang pinaka-karakteristik niya. Yun lang talaga, 'di ba? So sa mga susunod na videos, medyo konting recap tayo. Gagawa tayo ng iTech vinyl using dye ink na sticker at ko-compare din natin siya sa pigment ink side by side natin para makita natin kung ano yung pagkakaiba nung sinasabi ko sa inyo na iba yung itsura na magiging output using dye ink kung ikukumpara mo siya sa pigment ink. Siguro sapat na to mga tropa, no? Wala na ako masyadong ma-i-add pa, pero kung medyo meron akong mga kulang pa na detalye, siguro i-comment nyo na lang dyan sa comment section. Kung may mga katanungan kayo, pipilitin kong masagot yung mga katanungan nyo. Pero eto, ganyan yung mangyayari mga tropa kapag ka nagpipaid using dye ink. At walang specific date kung gaano kabilis yung fading niya. Pangit yung coating, kagaya nung sa motorcycle group ko, 1 week pa lang, 'di ba?
So kung medyo maganda-ganda, 5 months up to a year, mga ganyan. Pero kung mga indoor lang, kahit papano medyo matagal. Pero as times goes by, may mapapansin ka ng pagbabago dun sa pinaka printout mo kung kayo ay nag-offer ng Sintra board na kahit na nasa loob pa yan ng bahay, mapapansin mo medyo may fading na, as in hindi siya masyado noticeable sa mga mata nyo na hindi ka ganun ka-experience tumingin ng mga kulay, di ba? So ayun na lang, like, share, and subscribe mga tropa. Kung gusto nyo mag-avail din ng mga templates ko na ganito, message nyo lang ako sa aking Facebook page. Bye-bye! Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.